Hindi pa sumisikat ang araw ay nagsisimula na sa paglilingkod ang mga volunteers ng feeding program ng San Lorenzo Ruiz Parish. Abala na sila sa paghahanda at pagluluto ng tanghalian sa higit 200 bata at ilang senior sa mga mission areas na nakapalibot sa parokya. Ito ang naging buhay nila simula pa noong 2019. Araw-araw ay sumasakay ng tricycle, lumalakad sa mga masisikip na eskinita, gilid ng creek o makipot na tulay, maihatid lamang ang mga munting baunan sa mga tahanan. Hindi naging hadlang ang pandemya sa paghahatid ng tulong sa mga bata upang mapanatiling malakas ang kanilang pangangatawan. Nagpapasalamat kami sa lahat ng magigiting na volunteers ng SLRP Feeding Program, lalong-lalo na sa mga foundations and benefactors para sa kanilang walang sawang suporta. Inaanyayahan po namin kayo na tumulong, mag-abot ng makakaya upang mapanatiling buhay, mulat at kumikilos ang San Lorenzo. Isang kabanal-banalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish. Ang lahat ay pinaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Magsilud po ang lahat para sa Oratio Imperata laban sa COVID-19. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan na ng nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya
na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Ngayon ay ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, pambansang araw ng mga mandaragat, umpisa ng linggo ng mga laiko. Ang tema ng ating misa, pag-ibig kay Kristo sa katauhan ng mga nangangailangan at napapabayaan. Pinaaalalahanan tayo ngayon, unawain ang katayuan ng ating kapwa at magsikap makatulong sa kanilang mga pangangailangan. Darating ang araw na tayo'y magsusulit sa Diyos na siyang tagapagtanggol sa mga nangangailangan at napapabayaan. Kabilang sa mga nangangailangan ng ating kalinga at pakikiisa sa ating lipunan ay ang mga mandaragat na kadalasang malayo sa kani-kanilang mga pamilya. Alalahanin natin sila sa ating pagkunita sa pambansang araw ng mga mandaragat. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga pari, relihiyoso at laikong tumutulong sa mga mandaragat sa buong mundo. Nawa ang Eukaristiya natin ngayon maging espiritual na tulay na nag-uugnay sa atin sa kanilang lahat. Sa umpisa ng linggo ng mga laiko, ipanalangin din natin na lahat ng laiko ay maging masigasig sa pagtatatag ng kaharian ng Diyos. Ang pagdiriwang na ito ay pamumunuan ni Reverendo Padre Luke Dobles. Magsitayo po ang lahat. Magandang gabi po sa lahat. Alay natin ang misa para sa bawat nagsisimba at para sa ating pagnonobena sa patron nating si San Lorenzo. Idalangin din natin ang tatamaan ng bagyo. Alalahanin din natin ang mga nagdurusa, mga may sakit, may suliranin, nababalisa, nangungulila, nabibingit sa kamatayan. Alalahanin din natin ang mga yumauna, lalong-lalo na ang mga minsan naglingkod sa parokyang ito, kasama na rin si Mami Tels at ang iba pa. Simulan natin ang ating pagdiriwang
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ihanda ang sarili sa pagdiriwang, magsisimuna sa mga nagawang kasalanan. Tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
tayo. Ilakip ang inyong mga personal na pangangailangan sa ng mga nagpapadasal sa atin. Ama namin makapangyarihan, ang pinakadakilang magagawa ay magpatawad, ang iyong laging ipinakikita pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandang loob mo sa aming inilaan, upang ang pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami ay gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Walang sino man ang tinutulutang makasariling maglustay, samantalang maraming ibang tao ang kulang na kulang sa kanila man lamang mga pangunahing kailangan. Gayon ang mahigpit na paalala ng Panginoon sa mayayaman noong panahon ni Amos at sa ating lahat ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa tulad ni David, sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itanatangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ipatatapon. Matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, sinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y dooy tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Ang mga tagubili ni Pablo sa kanyang alagad na si Timoteo ay patungkol din sa atin ngayon, sapagkat kaisa tayo sa parehong pananampalataya at mga kapangakuan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pagkikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihing mong mabisa
at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya ay ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigdan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayaman nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubi, ang pangalay Lazaro, tadtad ng sugat, nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong mahuhulog mula sa hapag ng mayaman. Doon nilalapitan siya ng aso, dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman, kanyang natanaw sa malayo si Abraham. Kapiling si Lazaro, sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro, isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo, nagpasasa ka sa buhay sa lupang ibabaw, at si Lazaro nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini hindi makaparian at ang mga nariyan hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko po sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparuunin nga ninyo siya roon upang balaan sila. At nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang sinulat ni Moises
at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaginhawaan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang gabi po sa lahat. Isaayos natin ang ating sarili. Buksan ang puso at isip upang sa tulong ng Espiritu Santo, maunawaan natin ang mga pagbasa at anumang ating naunawaan, bigyan tayo ng lakas loob, isabuhay ang mga ito sa ordinaryo pang-araw-araw na pamumuhay. Inaanyayahan ko pong magsiyasat ang lahat ng kani-kanyang sarili. Kailan ka huling beses nag-abot kamay sa isang nagdurusa dahil nagmamalasakit ka at hindi dahil ikaw ay binayaran? When was the last time you reach out to someone who is suffering out of compassion and not because of money or anything else? Magsiyasat na sarili. Ito ang grasyang hilingin natin. Mabigyan pansin natin ang mga nagdurusa. Mag-abot kamay sa kanila, lalong-lalo na sa mga nasa ating harapan, upang makatawid tayo sa kabilang buhay. Pwede na pong ibalik ang pansin sa akin. For the past 3 Sundays, ang ating ebanghelyo ay special Lucan materials. Ito ay mga kwento kay San Lucas lamang matatagpuan. 2 Sundays ago, the parable of the prodigal father. Prodigal means extravagant. Ang alibugha, hindi yung anak, yung tatay. Alibugha sa pagpapatawad. Last Sunday, it was the parable of the shrewd steward. Yung wais na katiwala, na bilang na ang kanyang oras, pero nagamit niya ang maikling panahon para siya ay maligtas. At ngayon na naman, another unique Lucan parable, the parable of Dives et Lazarus, ang talinghaga ng mayaman at si Lazaro. And like any other storyteller, kapag ang karakter ay dalawa, yung isa ay may pangalan, yung isa ay anonymous, ilalagay mo ang sarili mo sa anonymous, sa generic. Kaya yung kwento is about Lazarus and myself, Lazarus and yourself. At ang pangalang Lazarus is the Grecized form of Eleazar. At ang ibig sabihin ng Eleazar sa Hebreo, ang tinutulungan ng Diyos. Sa makatuwid, ang kwento ay tungkol sa tinutulungan ng Diyos at ako, sa tinutulungan ng Diyos at kayo. At yung story ay well-balanced. Ang kwento ay yung buhay dito sa lupa, tapos may kamatayan, yung buhay sa kabila. Kaya nga, ang kwento ay para sa mga taong naniniwala na pag namatay, mayroong kabilang buhay. Ibig sabihin, if you don't believe in the next life, the story is not for you. I hope mabuksan din ang tenga mo. Okay? So, comparison and contrast. Dalawang karakter, yung mayaman, nakadamit ng magara. At siya ay mega yaman. Kasi yung mayaman na nagtitipid, hindi totoong mayaman yun. Yung totoong mayaman, lagi siyang bulagsak. Ibig sabihin, araw-araw nagpipiesta siya. On the other hand, si Lazarus ay may dekorasyon ang katawan, tad-tad ng sugat. At yung sugat nga ay laging dinidilaan ng aso. Sa makatwid, ang sugat na basa na hindi natutuyo, laging mahapdi. Ibig sabihin, Lazarus was in perpetual suffering. Hindi lang siya mahirap, nagdurusa pa siya. At dito malagang maintindihan natin, suffering is a bigger reality than poverty.
Poverty is just a subset of suffering. Ano ibig sabihin? Lahat ng mahirap nagsasuffer, pero hindi lahat ng nagsasuffer ay mahirap. Merong mayaman pero may cancer. Merong mayaman pero iniwanan ng asawa at mga anak. Sa makatuwid, yung suffering ay mas malaking katotohanan at sa maraming mga nagdurusa, tiyak nakapasok doon ang mahihirap. Kaya nga merong expression, mahirap ang maging mahirap. Mahirap ka na, may cancer ka pa. Diba? Mas mabuti pa yung mayaman na may cancer, somehow pwede siyang magpa-hospital. O kaya nga, pag mahirap ka at ikaw ay nagka-cancer, hindi siya cancer, kulam. O kaya nabalis, hindi tinatawag na cancer. Kasi wala silang pangbayad. So yun yung situation. Tapos, ano ang kinakain ni Lazaro? Nakikipag-agawan siya sa aso, sa mga mumo. At yung mumo ay hindi mumo ng kanin. Hindi sila kumakain ng kanin. Ang kinakain nila ay tinapay. Yung tinapay, pag pinasok mo sa oven, sunog ang labas nun. At hindi nila kinakain yung sunog. Pupunitin nila yung tutong, itatapon nila sa aso. At doon nakikipag-agawan si Lazaro. And then comes death. Namatay na. Nung namatay na, makikita natin, yung pulubi, si Lazaro, nasa kandungan ni Abraham. All of a sudden, yung mahirap, namatay din. So, anong paalala niyan? Mayaman, mahirap, parehas lang palang namamatay. So, pagdating doon sa kabilang buhay, yung mahirap, kandong-kandong ni Abraham. Yung mayaman, naroon siya sa Hades. Hades is not hell. Hades is the realm of the dead. Ang tapunan ng mga bangkay. At tapos doon siya sumisigaw. At very striking yung kanyang kahilingan. Hindi niya sinabing, Amang Abraham, alisin mo po ako rito. Ang inihiling niya ay maibsan ang kanyang hirap. Ibig sabihin, sabi niya, utusan niyo po si Lazaro, sawak yung kanyang daliri sa tubig, tapos i-diit sa aking dila, even just the tip of my tongue, para ma-relieve dun sa paghihirap niya. Pero ano ang demonstration ni Abraham? Sabi niya, anak, number 1, umikot na ang gulong ng palad at hindi siya nag-flat tire. Tandaan mo, nung naroon sa kabila, ikaw ang nagpapasasa, si Lazaro ang naghihirap. At sa pag-ikot ng gulong ng palad, ikaw ang naghihirap, si Lazaro ang maginhawa. Yan yung number 1. Number 2, kahit gusto kong tumawid dyan, hindi ako makakatawid. At ikaw, kahit gusto mong tumawid dito, hindi ka makakatawid kasi may bangin sa pagitan natin. At dito mo makikita yung thought ng mayaman. Kasi sasabihin niya, wag na ako. Meron pa po akong 5 kapatid, hindi po sila naitbulaga. Naroon pa po sila, buhay pa po sila. So, padalan niyo po sila kay si Lazaro para warningan sila. To be warned is to be forearmed. Yung pala ang purpose ng warning. Kaya sabi nga, warningan po sila para hindi sila matulad sa akin. Pero anong sagot ni Abraham? They have the law and the prophets. Sa kanila ang Biblia. Ano sabi ni Abraham? At tapos ano naman sabi nga, hindi po sila naniniwala sa Word of God. Mas importante po, mas maganda, yung patay, pabalikin po doon para warningan sila. Ano sabi ni Abraham? Sorry na lang, kung hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos, hindi rin sila maniniwala sa isang patay na muling nabuhay. At sino yung patay na muling nabuhay? Si Kristo. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin kay Kristo ay laging nakaugat sa salita ng Diyos. Na kung hindi tayo nakikinig at hindi natin isinasabuhay ang salita ng Diyos, sinong Kristo ang sinusundan mo?
At ang malaking katanungan, ano ba ang kasalanan ng mayaman? Magnanakaw ba siya? Sinungaling ba siya? Mamamatay tao ba siya? Hindi. Wala siyang ninakaw, hindi siya nagsinungaling, hindi rin siya pumatay. Pero anong problema? Wala siyang pakialam. Manhid siya doon sa nagdurusa. At ano ang mabigat na implikasyon nun? The threshold ng pagpasok sa kabilang buhay ay malasakit sa nagdurusa. Kung yung mayaman na hindi mamamatay tao, hindi sinungaling, hindi siya magnanakaw, hindi tinanggap dahil hindi siya nagmalasakit, ano kaya ang mangyayari sa mga sinungaling, magnanakaw, mamamatay tao, at ang mga kumakampi sa kanila? At yun ang paalala sa atin na dapat nating pag-isipan. Sumasampalataya ka ba na pagkamatay mo, merong kabilang buhay? Sa iyong pagdadasal at pagsisimba, nakikinig ka ba sa salita ng Diyos? Inuunawa mo ba para masunod upang sa gayon makatawid ka sa kabilang buhay? Kaya nga sinasabing, hindi ka maliligtas ng pagsisimba mo, hindi ka maliligtas ng pagdadasal mo hanggat hindi mo naririnig ang sinasabi ng Diyos sa iyo, at kahit marinig mo pero hindi mo isinasabuhay, sabit ka pa rin sa kabilang buhay. Tumahimik po tayo. Ito ang ating pagkapursigihan. Maunawaan natin lagi ang salita ng Diyos, maisabuhay natin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay upang anong oras man tayo tawagin, tatawid tayo sa kabilang buhay at hindi tayo mapapahamak. Matuto tayo doon sa tusong manager. Lahat tayo ay bilang na ang araw natin. Sa bawat araw na dumadaan, bawas ang araw natin sa lupa. And we have a short time to understand and to live out God's word in order to be saved. Magsitayo pong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang mga pagbasa ngayon, nagpapaalala sa atin ng ating tungkulin, sa ating moral na tumulong sa nangangailangan at bilang mga Kristiyano, magmalasakit sa nagdurusa. Ihilingin natin sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang panlahat, nawa manatili siyang tagapagtanggol ng mahihirap, mga inaapi at mga pinagkaitan sa kabila ng panganib na ikalayo sa kanyang ng mga kaibigang makapangyarihan at mayayaman. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa lagi nilang ipagtanggol ang mga karapatan ng lahat ng inaapi o pinagsasamantalahan ng mga walang pusong individual o institusyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
para sa mga nanunungkulan sa industriyang pandagat. Nawa lagi nilang igalang ang mga karapatan at karangalan ng mga mandaragat at umiwas sila sa anumang pagsasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mga mandaragat, nawa magampanan nila ang kanilang tungkulin at maging matatag sa harap ng kabiguan o pangungulila at humango nawa sila ng inspirasyon sa mga pagpapahalagang Pilipino at pananampalatayang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pari, relihiyoso at mga laikong tumutulong sa mga mandaragat sa buong mundo, nawa di sila magsawa sa paglilingkod nila at sila'y biyayaan sa kanilang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng laiko, habang ipinagdiriwang natin ang linggo ng mga laiko, nawa maunawaan natin ang ating kahalagahan sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at mga kahilingan sa misang ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idalangin natin ating mga sarili, maging bukas, matalas sa pag-unawa sa salita ng Diyos upang magabayan sa pagtawid papuntang kabilang buhay. Idalangin natin ito sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Idalangin natin ang mayumauna, ang mga minsan naglingkod sa parokyang ito, kasama na si Mami Tel at ang mga iba pa. Idalangin din natin ang mga may sakit, nagdadalamhati, mga may suliranin. Idalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, Ama ng nahihirap at tagapagtanggol ng nagdadalamhati at nalulumbay, tunghayan mong magiliw lahat ng mandaragat, ginugunita ngayon. Tulungan mo sila at ang kani-kanilang pamilya, panatilihin silang tapat sa isa't isa sa kabila ng kanilang pagkakalayo-layo at paglapitin mo silang muli. Sinasama namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa pagmamahal
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating mga sakripisyo kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinubangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amang lumikha, loobin mong ikadugod ang aming paghahandog. Ito nawa ang siyang magkaloob ng iyong pagpapala sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Amang makapangyarihan, tunay niyang marapat, ikaw ay pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may manguna umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamiasnan pagkanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig, kamatayan kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati yun. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, inahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa
namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis nagkakaloob ng kaginhawaan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo, makapaglingkod sa isa't isa, lalong-lalo na sa pagdamay sa mga nagdurusa. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong sambayanan, laganap sa buong daigdig. Puspusin kami ng pag-ibig, kaisa ng Papa namin si Francisco, ng Obispo naming si Roberto, lahat ng mga obispo at mga pari, lahat ng tagapamuno kung kanino mo kami pinagkatiwala, lahat ng mga magulang. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang mga pumanaw. Alalahanin natin ang mga yumauna, lalong-lalo na ang mga minsan naglingkod sa parokyang ito. Nag-ambag ng panahon, talino at yaman. Pagdasal din natin ang mga nagdurusa, mga may sakit, may suliranin, nababalisa, nangungulila, nabibingit sa kamatayan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, kasama si San Jose, si San Lorenzo Ruiz de Manila, ang mga namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat tayo ay mamamatay at ang mahalaga, hindi na kailangang ilibing ng kasama ang gintong ataol. Ang mahalaga, merong anghel na magdadala sa atin sa sinapupunan ni Abraham. Tumawag tayo sa ating Ama sa langit. So
iligtas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kaginawan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagpaginhawa namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga kawalan ng utang na loob. Pagkalooban kami ng kaginawaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain. Prestige, wealth, power, nakakabulag siya. Ang hirap isipin, bakit ang daming magnanakaw, sinungaling, mamamatay tao? It's a waste of our short life. Napakaikli ng buhay para sayangin, para sa pagnanakaw, pagsisinungaling, at pagpatay ng kapwa. Let us share with each other the peace of Christ. Narito ang kordero ng Diyos sa nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang Panginoon laging dumarating sa ating buhay. Ipinauunawa sa atin ang salita ng Diyos upang magabayan tayo sa pagtawid sa kabilang buhay. Mapapalad tayo, inaanayang makisalo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento.
Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama namin, mapagmahal ang aming banal na pakikinabang, magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan, upang kaming nakatambal sa kaluwalhatian ng aming nilahukan sa tiniis na kamatayan, amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod pong lahat para sa panalangin sa ikapitong araw ng ating nobina. Ang salita ng Diyos ay naging gabay at bukal ng biyaya sa iyo, O San Lorenzo Ruiz, sapagkat tuwing nagdarasal ka ng Santo Rosario, ay pinagninilay mo ang magyugto ng buhay ni Jesus at Maria na inilalahad sa banal na kasulatan. Tulungan mo kami na matulad sa iyo sa pagmamahal ng mga salita ng Diyos. O banal na pintakasi ng sambayanang Kristiyano, tunghayan mo kami at idalangin na sana'y maging maibigin din kami sa aral ng Diyos ni Jesucristo at ng kanyang mga apostol na nasasaad at nalalarawan sa Biblia. Sana'y hindi lamang matutuhan namin ang mga aral na ito, kundi maisagawa rin namin sa pang-araw-araw na pamumuhay. O San Lorenzo Ruiz,
Dinggin mo ang aming mga panalangin at hilingin sa paanan ng Panginoon na ako'y pagpalain sa isip, sa puso at sa katawan upang mapalaganap rin namin ang banal na ebanghelyo hanggang sa huling araw ng aming buhay tulad ng ipinakita mong halimbawa. Itulot mo, o mahal kong San Lorenzo Ruiz, na maging apostol din kami ng aming pananampalataya, hindi lamang sa pangangaral, kundi rin sa pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos, alang-alang sa mga katotohanan makalangit. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa pagkakataong ito, in behalf of San Lorenzo Ruiz Parish, nais po namin magpasalamat sa inyo, Father Luke, for presiding the Mass tonight. Palakpakan po natin. It's an honor po. Maraming salamat din po sa sponsor natin ngayong gabi, ang bukluran po ng interview. Magsiupo po para sa ilang paalaala. Una po, sa araw ng kapistahan ng ating patron na si San Lorenzo, sa September 28, Wednesday, ang schedule ng misa sa umaga ay 6 a.m. na agad namang susundan ng karakol at sa gabi po ang Fiesta Mass ay sa 6 p.m. na pangungunahan ng ating mahal na obispo ng Novaliches na si Bishop Robigaa. Ikalawa, magkakaroon po tayo ng Novena Mass na mag-uumpisa sa September 28, Wednesday, hanggang October 6, Thursday, tuwing 6 a.m. po. Ito po ay kaugnay sa Feast of the Holy Rosary sa October 7. Ikatlo, sa October 1, Sabado, ay gaganapin ang buwan ng 2,000 Hail Marys pagkatapos ng misa ng 6 a.m. habang sa October 8 naman, Sabado, ay gaganapin ang Dawn Rosary ng 5 a.m. Ang mga mamumuno sa ating rosaryo ay ang Friends of San Lo para sa opening at closing prayers at sponsors din sa ating fellowship pagkatapos po ng misa sa 6 a.m. Ikaapat, sa October 8, Sabado, mayroon po tayong SLRP Medical Mission, General Medicine and Dermatology. Libreng check-up po sa tulong ng mga doktor mula sa parokya at libreng gamot na mula sa MCKS Caring Heart Foundation. Ito po ay gaganapin sa ating SLRP Formation Center mula 8 a.m. hanggang 12 noon. At panghuli, as of September 18, tayo po ay nakalikom na ng halagang 54,541 mula po sa Halaman Ko, Handog Ko para kay San Lorenzo Fundraising Project. Patuloy po sana natin itong suportahan para sa maintenance at iba pang pangangailangan ng ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating parokya. Tumayo na po ang lahat. Maraming salamat din po at inanyayahan ko ako makibahagi sa inyong kapistahan. Pagdasal din natin sa mandali si Father Pong na yumao na minsan naglingkod. Siya po yung aking predecessor. Eternal rest grant unto him, O Lord. And let perpetual light shine upon. May he rest in peace. Amen. So hindi natin masasabi ang buhay. Ang laki ng agwat ng edad namin ni Father Pong. Diba? Wag natin sayangin ang buhay natin. Iwan na natin sa kanila ang kasinungalingan, pagnanakaw at pagpatay. Ang siguruhin natin, hindi tayo alipores na mga magnanakaw, sinungaling at mamamatay tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Sa tulong ng panalangin ng ating mahal na ina, ni San Jose, ni San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang pagdiriwang, humayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. God bless you all. Stay healthy and stay safe.